Hindi lahat ng atake sa puso ay dumarating na may sigaw. Sa maraming matatanda, ito ay isang bulong, isang kakaibang lamig sa noo, isang mahigpit na pakiramdam sa dibdib, o parang kinukuryente ang balikat. Madalas, hindi ito masakit sa simula, kundi nakakagulo lang ng pakiramdam, at madaling ipagkamaling simpleng pagkapagod. Kaya maraming tao ang hindi agad kumikilos. Hindi nila alam na sa mga unang minuto, ang katahimikan ng katawan ay nagkukubli ng isang nagbabantang panganib. Ang puso, kapag nahirapan, hindi laging sumisigaw. Minsan ito'y dumaraing sa pamamagitan ng paghinga na tila hindi sapat, kahit nakaupo ka lang. O bigla kang pagpapawisan ng malamig, mapapaupo ka sa kaba, pero iisiping baka guni-guni lang. Ngunit sa edad na lampas 60, walang maliit na sintomas. Walang dapat ipagwalang bahala. Ang katawan, sa edad na ito, ay mas marunong magsabi kung pakikinggan mo lang. Isang araw, si Mang Ernesto, 73 taong gulang, ay umuupo lamang sa kanyang mesa nang maramdaman niyang parang may nakadagan sa kanyang dibdib. Hindi ito masakit, pero parang mabigat, parang may bumababa mula balikat niya hanggang tiyan. Alam niyang wala namang dahilan para manghina siya, kaya nagtaka siya. At doon siya nakinig, tumigil siya sa ginagawa niya, at kinilala ang mensahe ng kanyang katawan. Ang pagkilalang iyon ang naging simula ng kanyang kaligtasan. Ang mga palatandaan ay hindi laging klasikong eksena sa pelikula, hindi laging paghawak sa dibdib at pagbagsak sa sahig. Minsan, ito'y tila heartburn lang o pagod na hindi maipaliwanag. Ngunit kung ito'y paulit-ulit, lumalalim at sinasabayan ng hirap sa paghinga o pagkahilo, ito'y babala. Huwag mo nang hintayin na lumala. Ang oras ay mahalaga at ang pagkaalam mo sa mga senyales ay maaaring maging unang hakbang sa pagligtas ng sarili mong buhay. Sa huli, ang katawan ay laging nagsasalita. Sa edad na lampas 60, kailangan mong makinig hindi sa lakas ng sakit, kundi sa kabuang pakiramdam, ang biglaang pagbabago, ang hindi maipaliwanag na takot, ang pagod na parang may mabigat sa dibdib. Kapag ganito ang pakiramdam mo, huwag mong tiisin. Kilalanin ito, tanggapin ito, at kumilos. Sapagkat sa katahimikan ng puso, naroon ang panawagan para sa iyong pansin. Kapag naramdaman mo na may kakaiba sa iyong katawan, ang dibdib ay masikip, ang paghinga ay mabigat, at may malamig na pawis sa iyong noo, ang una mong kilos ay hindi ang tumayo o lumakad. Ang una mong hakbang ay humawak sa telepono at tumawag ka agad sa emergency. Huwag nang pag-isipan kung overreacting ka. Sa edad na ito, ang pag-aalinlangan ay maaaring maging hadlang sa pagitan ng buhay at kamatayan. Maraming matatanda ang nagkakamali sa pag-aakalang kailangan pa nilang maghintay. Iniisip nilang baka mawala rin ang pakiramdam, baka pagod lang o simpleng kabag. Pero ang totoo, sa bawat minutong lumilipas habang wala kang ginagawa, lalong nagkakaroon ng pinsala ang iyong puso. Kapag hindi agad natulungan, ang mga ugat na dapat nagbibigay ng oxygen sa iyong puso ay lalo pang nababara. At kapag nawalan na ito ng supply, nagsisimula ng mamatay ang bahagi ng iyong puso. Ang pagtawag sa 911 ay hindi lang para sa mga siguradong kaso. Maski ikaw ay nag-aalinlangan, mas mabuting magkamali sa pagbabantay kaysa sa magsisi sa huli. Ang mga dispatcher ay sanay sa ganitong mga tawag. Mas pipiliin nilang makarinig mula sa iyo kahit wala palang seryoso kaysa makaligtaan ang isang pagkakataong makapagligtas. Ang pagkilos mo agad ang magbibigay ng tsansang madala ka sa ospital bago lumala ang sitwasyon. May mga pagkakataon na ang mga sintomas ay lumalala habang ikaw ay naghihintay. Dito pumapasok ang kahalagahan ng propesyonal na tulong. Ang mga paramedic na darating ay may dalang gamot, kagamitan, at karanasang kayang sumalo sa iyo kung bigla kang mawalan ng malay. Kung pipilitin mong magmaneho, maaaring hindi ka makarating. Mas mapanganib pa kung mawalan ka ng ulirat habang nasa kalsada. Kaya tandaan, ang lakas ay hindi nasusukat sa pagtitiis, kundi sa kakayahang humingi ng tulong. Kaya kung dumating ang sandaling iyon na parang may mabigat sa iyong dibdib, nanlalamig ang iyong balat, at hirap kang huminga, bitawan mo muna lahat. Abutin ang iyong telepono. Tumawag sa emergency. Huwag mo nang tawagan ang anak mo, kapitbahay, o kaibigan. Ang oras ay mahalaga at ang ambulansya ang iyong lifeline. Ang tawag na iyon ang magiging simula ng iyong kaligtasan at maaaring siya ring maging dahilan kung bakit muli kang makakaupo sa paborito mong upuan kinabukasan. Mag-subscribe sa channel. Dito makakahanap ka ng maaasahan at praktikal na nilalaman upang pangalagaan ang iyong pisikal at mental na kalusugan. Pag-iwas sa sakit. Mga tips sa malusog na ugali.
kagalingan at kalidad ng buhay. I-on ang mga notification at sundan ang aming balita para mabuhay ng may higit na balanse at kalusugan. Ngayon ay magpatuloy tayo. Sa gitna ng pag-atake sa puso, minsan ang kaligtasan ay nasa loob lang ng isang maliit na bote, ang aspirin. Hindi ito milagro, ngunit ang tamang paggamit nito sa tamang sandali ay napatunayang nakakapagpabagal ng pinsalang dulot ng bara sa ugat ng puso. Kung ikaw ay hindi allergic dito at hindi kontra sa gamot na iniinom mo, ang pagmuya ng aspirin sa unang minuto ng sintomas ay isang hakbang na makakapagligtas ng buhay. Ngunit bakit kailangang nguyain at hindi lunukin? Dahil sa ganitong paraan, mas mabilis itong naabsorb ng katawan. Ang aspirin ay nakakatulong na palabnawin ang dugo, kaya kung may namumuong bara sa coronary artery, maaari nitong bawasan ang panganib ng paglala. Hindi ito nangangahulugang maaayos na ang sitwasyon, pero nagbibigay ito ng mahalagang oras para makarating ang tulong, oras para ang puso mo ay makapagpahinga kahit bahagya. Hindi ito tungkol sa pag-inom ng gamot sa bawat kaba ng dibdib, kundi sa pagkakaroon ng tamang kaalaman at kahandaan. Kung may edad ka na at may kasaysayan ng alta presyon, diabetes, o sakit sa puso, dapat meron kang aspirin na madaling abutin. Ilagay ito sa iyong bedside table, sa kusina, o kahit sa pitaka mo. Hindi mo kailangang maging doktor para gumamit nito. Ang kailangan mo lang ay kaalaman at pag-alala sa sarili. Isang umaga, si Aling Marta, 76 taong gulang, ay biglang nakaramdam ng paninikip ng dibdib habang nag-aalmusal. Sa halip na ipagwalang bahala, kinuha niya agad ang aspirin na nasa tabi ng kanyang kalan. Ninuya niya ito habang nakaupo, huminga ng malalim at tinawagan ang emergency. Ayon sa doktor, ang aspirin na iyon ay nakatulong na hindi lumala ang pagbara sa kanyang ugat. Isang simpleng kilos, ngunit may malaking epekto. Hindi ito mahika. Hindi rin ito kapalit ng ambulansya. Ngunit ang isang tableta ng aspirin, kapag ginamit ng tama, ay nagbibigay ng panibagong pag-asa. Hindi mo kailangang matakot, kailangang lang maging handa. Sa oras ng pangangailangan, ang munting tableta na iyan ay maaaring maging unang hakbang mo sa panibagong buhay. Sa mga sandaling ang puso ay nahihirapan, ang bawat galaw ay may katumbas na bigat. Kaya matapos mong tumawag ng tulong at muyain ang aspirin, ang susunod mong misyon ay hindi ang gumawa ng kahit ano, kundi ang huminto. Ang simpleng pag-upo o paghiga sa tamang posisyon ay hindi lang nagpapahinga sa katawan, kundi binabawasan din ang trabaho ng puso. Hindi ito kahinaan. Ito ay karunungan ng katawan na dapat mong sundin. Kung kaya mo pang umupo, gawin mo ito sa upuang may sandalan, ang iyong likod ay dapat suportado at ang mga paa ay nakalapat sa sahig. Kung nanginginig o parang mahihimatay, humiga ka sa isang ligtas at patag na lugar, bahagyang nakaangat ang ulo. Iwasan ang mga biglang paggalaw. Huwag kang magmadaling tumayo o lumakad para buksan ang pinto o maghanap ng gamot, ang bawat hakbang ay maaaring lalong bumigat sa iyong puso. May mga taong iniisip na kailangan pa nilang ayusin ang paligid o tumawag ng kapamilya bago umupo. Ngunit ang bawat segundong ginugol sa galaw ay dagdag na trabaho sa puso mong nanghihina. Tandaan, sa oras ng krisis, ang sipagkilos ay hindi laging makakatulong. Minsan, ang hindi paggalaw ang tunay na pagkilos na makapagliligtas sa iyo. Ito ang panahong ang iyong katawan ay kailangang magpahinga, hindi magsakripisyo pa. Si Lola Celi, 80 anyos, ay biglang nakaramdam ng kakaibang pagod habang nanonood ng balita. Sa halip na kunin ang kanyang walis o magbukas ng pinto, naupo siya sa kanyang recliner, iniayos ang paghinga at naghintay. Nang dumating ang ambulansya, buo pa rin ang kanyang ulirat. Ayon sa mga medik, ang hindi niya pagpilit tumayo ang nakatulong upang hindi sumabog ang kanyang presyon. Minsan, ang tahimik na kilos ay ang pinakamaingay na paraan ng paglaban para mabuhay. Kaya kung darating ang pagkakataong ito, yung pakiramdam na parang hindi ka makahinga o parang may bumibigat sa dibdib mo, tandaan mo, hindi mo kailangang gawin ang lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay ang pinakamahalaga, huminto, umupo o humiga ng maayos, at hayaan mong ang katawan mo ay magkaroon ng lakas para hintayin ang tulong. Sapagkat ang hindi paggalaw sa mga panahong ito ay isa ng hakbang patungo sa panibagong bukas. Kapag ang puso ay nasa panganib at ang tulong ay papalapit na, may isang simpleng bagay na madalas nakakaligtaan, ang pagbukas ng pinto. Maaaring ito'y tila maliit na aksyon, pero sa oras ng emergency, ang ilang segundo ng pagkaantala sa labas ng pinto ay maaaring maging kritikal.
Kung kaya mo pa, kung hindi ka nahihilo at may lakas pa ang iyong mga binti, buksan mo ang iyong pinto bago ka umupo o humiga. Ang pagbubukas nito ay pagbibigay daan sa buhay na darating. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili. Kung ikaw ay malapit sa pinto at may sapat kang balanse, gawin mo ito ng mahinahon at walang pagmamadali. Ngunit kung malayo ito, o ramdam mong maaari kang matumba, manatili ka kung nasaan ka at huwag mong isugal ang iyong kaligtasan. May mga paramedic na handang basagin ang pinto kung kinakailangan. Ngunit kung mabubuksan mo ito ng ligtas, ito ay makakatipid ng mahahalagang segundo at higit sa lahat ng iyong lakas. Bukod sa pagbubukas ng pinto, ang iyong telepono ay dapat ring nasa tabi mo. Ilagay ito sa speaker mode upang makausap mo ang dispatcher nang hindi mo kailangang hawakan ito. Habang nakaupo o nakahiga, panatilihin ang linya ng komunikasyon. Ang boses nila ay hindi lang tagahatid ng tulong, ito rin ang magbibigay sa iyo ng kapanatagan habang hinihintay mo ang pagdating ng tulong. Sa gitna ng takot, ang malinaw na tagubilin mula sa kabilang linya ay maaaring maging gabay mo sa katahimikan. Isang araw, si Mang Ramon, 75 anyos, ay nakaramdam ng paninikip ng dibdib habang mag-isang nasa kanyang bahay. Nakayanan niyang makalapit sa pinto at buksan ito, pagkatapos ay bumalik sa kanyang silya at in-on ang speaker ng kanyang cellphone. Habang kausap ang dispatcher, pinanatili niyang kalmado ang kanyang sarili. Ayon sa paramedic, ang bukas na pinto at ang maayos na komunikasyon ang naging dahilan kung bakit agad siyang nabigyan ng lunas. Ang pagbubukas ng pinto ay tila simpleng bagay, pero ito'y simbolo ng paghahanda. Ang pagkakaroon ng disiplina na i-set up ang iyong telepono, ang paglalagay ng emergency contact, at ang pagsiguro na may access ang mga tagaligtas, lahat ng ito ay nagpapakita na kahit mag-isa ka, hindi ka walang magawa. Sa bawat maliit na hakbang, binubuksan mo hindi lang ang pinto ng iyong bahay, kundi ang pinto ng iyong panibagong pagkakataon sa buhay. Kapag ang puso ay humihiyaw at ang katawan ay binabalot ng takot, may isang bagay na mananatiling nasa iyong kontrol, ang iyong paghinga. Sa gitna ng sakit at kaba, ang bawat hinga ay maaaring maging tulay mo sa pananatiling buhay. Hindi mo kailangang maging eksperto sa meditation o yoga. Ang kailangan mo lang ay makinig sa sarili mong katawan at bumalik sa simpleng ritmong magliligtas sa iyo, mabagal, malalim, at mahinahong paghinga. Ang takot ay kaaway ng puso. Kapag natakot ka, bumibilis ang tibok ng iyong puso. Tumataas ang presyon. Kumakapal ang tensyon sa katawan. Ngunit kung pipiliin mong huminga ng dahan-dahan, sa ilong papasok, at sa bibig palabas, unti-unti mong binabawasan ang tensyon. Pinapabagal mo ang pagtakbo ng iyong damdamin at binibigyan mo ang puso ng kaunting pahinga sa gitna ng unos. Subukan mong huminga ng 4 na segundo sa ilong, pigilan ito saglit, at pagkatapos ay palabasin sa bibig sa loob ng 6 na segundo. Ulitin mo ito ng paulit-ulit. Sa bawat ulit, mas ramdam mo ang kontrol. Sa bawat hinga, mas pinapalakas mo ang iyong loob. Sa kabila ng takot, napipigil mo ang pagkatuliro. Ang paghinga ay hindi solusyon sa bara ng ugat, ngunit ito'y depensa laban sa pagkakagulo ng loob na maaaring magpalala ng iyong kondisyon. Si Tatay Lito, 83 anyos, ay mag-isang nasa kanyang sala nang maramdaman niyang parang may bagyong bumangga sa kanyang dibdib. Sa halip na pasukin ng takot, pinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang simpleng breathing exercise na itinuro ng kanyang doktor. Habang hinihintay ang tulong, kinontrol niya ang kanyang hininga. Nang dumating ang paramedic, siya'y gising pa, kalmado, at handang tumanggap ng lunas. Ayon sa doktor, ang paghinga niya ang nagpapanatili ng tibay ng kanyang puso. Sa huli, sa lahat ng mga hakbang na iyong natutunan, ang paghinga ay siyang kakampi mong tahimik. Ito'y libre, ito'y laging nasa iyo, at ito'y epektibo. Kaya sa gitna ng pananakit, ng kaba, ng katahimikan ng isang magdamag na ikaw lang mag-isa, huminga ka. Huminga ka hindi lang para mabuhay, kundi para ipaalala sa iyong sarili na habang ikaw ay humihinga, may pag-asa. At habang may pag-asa, may lakas na lumalaban sa loob mo.